Kapitit na mangha at napawaw talaga ako dito sa aking nakita na giant moon cake. Dito lamang sa Eng Bitin Chinese Deli. At alam nyo ba na ito ay tinatag noong 1912 ni Mr. Chua Choi Hong, isang Chino na nagmula sa Fujian, China. Nagsimula ito bilang isang maliit na tindahan sa May Ongpin Street sa Binondo na kilala bilang Chinatown ng Manila. Tara na at samahan niyo ko sa mundo ng tikoy na may iba't ibang flavors. Ito ay tradisyonal na kakanin na karaniwang kinakain tuwing Chinese New Year, pero kahit hindi New Year, tiyak na matatakam ka at syempre mapapabili ka. Hindi mo na rin kailangang lumayo dahil meron silang iba't ibang uri dito na mga bread. Sa paglipas ng mga dekada, pinalaganap ng Eng Bitin ang kanilang kalidad at panlasa sa mga lokal at dayuhang mamimili. Ito ay naging tanyag hindi lamang sa tuwing Chinese New Year, kundi pati na rin sa buong taon. Dahil sa tagumpay ng Eng Bitin, nagkaroon ito ng mga karagdagang sangay o branches sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Naging kilala rin sila sa kanilang mga kakaibang flavors at inobasyon sa hopya at iba pang mga produktong kanilang inaalok. Sa buong kasaysayan ng Eng Bitin, ito ay naging bahagi ng kultura ng mga Pilipinong Chino sa Binondo at naging kilalang pasalubong tindahan para sa mga nagmumula at mga turista. Ang tibay at kalidad ng kanilang mga produkto ay nagpatuloy sa pamamagitan ng mga henerasyon at nagpapatuloy sa pagbibigay saya ng kakanin at delicacies na may halong tradisyon at inobasyon. Kaya halina at pumili sa kanilang mga mooncakes. Ayan. Siyempre, ang inyong kapitit ay litong-lito kung ano ang kukunin. Aba, nauuhaw pa nga ako. Tara na at pumili. Ang ganda, diba? Ang hopya ay isa sa kanilang mga pangunahing produkto na may iba't ibang uri ng flavors. Ikaw na lang ang mamili. Ayan, mas closer. Natatakam ka na bang tulad ko? Grabe! Enjoy natin ang ating mga mata. Napakarami talaga nilang flavors, kaya name it and you'll have it. Matamis kaya? Yeah. Thank you for watching, for the heart, and of course for sharing.